Magandang araw mga bata! Muli, ito si Teacher JM at tayo mag-aaral ng Filipino 4 ng Summative Test Reviewer, Quarter 3, Week 1 and 2. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang lingguhang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa. At ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng mitolohiya? A. Kwentong tumatalakay sa buhay ng mga santo. B. Kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng daigdig at mga Diyos. C. Kwentong may aral tungkol sa kabutihan. D. Kwentong tungkol sa hayop. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 2. Sino ang mga sumusunod ang halimbawa ng Diyos o Diyosa sa mitolohiya ng Pilipino? A. Zeus. B. Bathala. C. Hera. D. Poseidon. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 3. Ang mitolohiya ay karaniwang naglalahad ng blank. A. Katotohanang pang-agham. B. Paliwanag sa pinagmulan ng mga bagay. C. Balita sa kasalukuyan. D. Mga awitin ng bayan. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 4. Ano ang layunin ng mitolohiya? A. Magbigay aliw lamang. B. Magturo ng wastong pag-uugali. C. Magpaliwanag ng pinagmulan ng mundo at tao. D. Magpatawa sa mambabasa. Ang wastong sagot ay letrang C. Number 5. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng magkatimbang na pangatnig? A. At. B. Dahil sa. C. Upang. D. Nang. Ang wastong sagot ay letrang A. Number 6. Alin ang halimbawa ng di magkatimbang na pangatnig? A. O. B. Ngunit. C. Sapagkat. D. At.
Ang wastong sagot ay letrang C. Number 7. Ang salitang habang ay ginagamit upang blank. A. Maghambing. B. Magpahiwatig ng sabayang kilos. C. Magbigay sanhi. D. Magbigay bunga. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 8. Ang tekstong biswal ay maaaring makita sa blank. A. Balita sa pahayagan. B. Poster at patalastas. C. Kwento sa aklat. D. Tala-arawan. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 9. Ano ang layunin ng tekstong biswal? A. Magpatawa. B. Magpabatid ng impormasyon o mensahe. C. Magturo ng tula. D. Magbigay aliw. Ang wastong sagot ay letrang B. Number 10. Sa paggawa ng poster, mahalaga ang blank. A. Magandang letra at kulay. B. Mahabang paliwanag. C. Paglalagay ng maraming larawan. D. Pagiging malabo. Ang wastong sagot ay letrang A. Eleven. Ano ang layunin ng liham pangkaibigan? A. Makapag-ulat. B. Makipag-ugnayan at magpahayag ng damdamin. C. Makapagtanong tungkol sa negosyo. D. Magpahayag ng reklamo. Ang wastong sagot ay letrang B. 12. Ano ang uri ng liham pangkaibigan ang nagpapahayag ng pakikiramay? A. Liham pasasalamat. B. Liham pangungumusta. C. Liham pakikiramay. D. Liham paanyaya. Ang wastong sagot ay letrang C. 13. Ano ang tamang bating panimula sa liham pangkaibigan? A. Mahal kong kaibigan. B. Sa kinauukulan. C. Lubos na gumagalang. D. Ginoo o ginang.
Ang wastong sagot ay letrang A. 14. Ano ang tawag sa bahaging nagtatapos ng liham? A. Bating panimula. B. Katawan ng liham. C. Lagda. D. Bating pangwakas. Ang wastong sagot ay letrang D. 15. Ang lubos na gumagalang ay halimbawa ng blank. A. Bating panimula. B. Bating pangwakas. C. Lagda. D. Katawan ng liham. Ang wastong sagot ay letrang B. 16. Ano ang kahulugan ng hugnayang pangungusap? A. Binubuo ng dalawang payak na pangungusap. B. May isang sugnay na makapag-iisa at isang di makapag-iisa. C. Binubuo ng maraming parirala. D. May dalawang pantulong na sugnay. Ang wastong sagot ay letrang B. 17. Alin sa mga sumusunod ang hugnayang pangungusap? A. Kumain ako. B. Umalis siya. C. Umalis siya dahil gabi na. D. Malinis at mabango ang silid. Ang wastong sagot ay letrang C. 18. Ang pangatnig na dahil sa ay nagpapahiwatig ng blank. A. Layunin. B. Sanhi. C. Bunga. D. Paghahambing. Ang wastong sagot ay letrang B. 19. Mag-aaral ako upang makapasa. Anong uri ng pangatnig ang ginamit? A. Sanhi. B. Bunga. C. Layunin. D. Paghahambing. Ang wastong sagot ay letrang C. 20. Alin sa mga ito ang hindi kabilang sa mga katangian ng mitolohiya? A. May Diyos o Diyosa. B. May himala o kapangyarihan. C. Nagtuturo ng aral. D. Nagsasalaysay ng tunay na pangyayari. Ang wastong sagot
ay letrang D. Panuto. Sagutin kung ito ay tama o mali ang pangungusap. 21. Ang mitolohiya ay kathang-isip lamang. Ang wastong sagot ay tama. 22. Ang pangatnig ay ginagamit upang pagdugtungin ang mga salita o sugnay. Ang wastong sagot ay tama. 23. Ang dahil sa ay halimbawa ng magkatimbang na pangatnig. Ang wastong sagot ay mali. 24. Ang tekstong biswal ay hindi kailangang may larawan. Ang wastong sagot ay mali. 25. Ang poster ay isang halimbawa ng tekstong biswal. Ang wastong sagot ay tama. 26. Ang liham pangkaibigan ay pormal na liham. Ang wastong sagot ay mali. 27. Ang hugnayang pangungusap ay may isang sugnay na di makapag-iisa. Ang wastong sagot ay tama. 28. Sa liham, mahalaga ang tamang bating panimula at pangwakas. Ang wastong sagot ay tama. 29. Ang at o ay mga di magkatimbang na pangatnig. Ang wastong sagot ay mali. 30. Ang mitolohiya ay naglalaman ng mga aral tungkol sa buhay at kabutihan. Ang wastong sagot ay tama. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito si Teacher JM. Please subscribe, like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.